tayo dito, lalo lamang lumalakas ang pwersa ng mga Amerikano. Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili, pumili ka! Mapapalayas natin sila sa Maynila at mapapasakamay natin ang Intramuros. Hi guys, it's Anne Kwan and welcome to my vlog. For today's vlog, I will introduce to you the historical places with a lots of historical memories noong unang panahon here in Intramuros. The first one is Fort Santiago. The Dungeons of Fort Santiago. Ang Stone Fort ay itinayo noon sa pagitan ng 1589 at 1592 at inayos at pinalawig matapos masira ng lindol noong 1645. Ginamit ng mga puwersang pananakop ng Espanyol, British, Amerikano at Hapon ang kuta bilang kanilang punong tanggapan at bilangguan para sa mga lalaki, babae, bata, at sundalo. Ang kuta ay nagsilbing bilangguan para sa pambansang bayani na si Jose Rizal bago siya bitayin noong 1896. Itinayo ang Jose Rizal Museum upang ipakita ang mga kaugnay na memorabilia at para parangalan ng dakilang taong ito. Upang gunitain ang huling paglalakad mula sa kanyang selda hanggang sa firing squad, ang kanyang mga yapak ay naka-embed sa lupa at sa tanso. Next is Manila Cathedral. Manila Cathedral. Unang itinayo noong 1581 at muling itinayo ng 7 beses mula noon. Pinakahuli noong 1951 kasunod ng pagkawasak nito noong World War II. Ang kasalukuyang edipisyo ng Manila Cathedral ay mukhang sinaunang weathered, Romanesque, facade at magandang cupola. Sa loob ay may pinintuan na altar, isang 4,500 feet, organ at mga rosette na bintana na may magandang stained glass. Ang mga frieze or sculpture sa bronze na pinto nito ay naglalarawan sa string ng mga kalunos-lunos na kaganapan na humantong sa pagkawasak ng katedral. And Baluarte de San Diego. The Baluarte de San Diego. Ito ay nakumpleto sa pagitan noong 1653 at 1663. Ang Baluarte de San Diego ay hugis tulad ng isang ace of spades. Ito ay nilabag ng mga puwersang British sa pamamagitan ng putukan ng kanyon noong 1762. At naibalik ito nang bumalik ang mga Kastila. Nawasak ng lindol noong 1863 ang istruktura na humantong sa pag-abandona nito. Ang Baluarte de San Diego ay itinayo noong 1586 hanggang 1587 bilang isang pabilog na tagapagsagwan upang ipagtanggol ang timog kanlurang sulok ng Intramuros, Maynila. Ngunit ang ilang bahagi ng kuta ay giniba noong 1593. Ang natitirang istruktura ay isinama sa isang bagong baluarte na tinatawag na Baluarte de San Diego
na natapos sa pagitan noong 1653 hanggang 1663 at noong 1992 na ibalik ang Baruarte at kalaunan ay idinagdag ang isang hardin at ginagawa itong archaeological park dito sa Intramuros. And Casa Manila. The Casa Manila. Ang Casa Manila o Manila House ay isang buhay na museo na nagtatampok ng pamumuhay ng isang mayamang pamilyang Pilipino noong huling bahagi ng panahon ng kolonyal na Espanyol. Ang facade ng Casa Manila ay nakapattern sa isang bahay na dating nakatayo sa Habanero Street sa Chinese District ng Binondo noong 1850s. Ang panloob na palamuti ng bahay ay sumusinsilasa ng pagtatapos ng huling bahagi ng ika-19 na siglo kung saan ang mga kasangkapan at kagamitan ay galing sa Europa at China. Ang mga pininturhan na dingding, kristal na chandelier, inukit na traceries, Chinese ceramics at ginintuan na kasangkapan ay nagpapakita ng kakisigan at karangyaan ng isang 19th century Manila house. Dito rin isinagawa ang assassination kay General Luna sa ginawang documentation para dito. And that's it for today's vlog. Thank you for watching!